Kumusta mga kasaliksik? Napakarami pang mga video at mga impormasyon ang patuloy na kumakalat patungkol sa North Korea. Kaya naman mula sa Peking hustisya na ginagawa nila sa kanilang mga mamamayan hanggang sa pagbe-brainwash nila sa mga bata ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na video na nagawang makuha mula sa North Korea. Kaya kung handa ka nang mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Peking hustisya. Hindi na nakakagulat pa na isa ang hustisya ng North Korea sa pinakamasama at pinakapangit sa buong mundo. Alam nyo ba na may mga pampublikong paglilitis pa rin sa North Korea? Ang mga paglilitis na ito na ginaganap sa harap ng publiko ay hindi talaga may tuturing na makatarungang sistema ng hustisya. Ginagawa ito upang takutin ang mamamayan at siguradihing sumunod sila sa pamahalaan. Ang layunin ay ipahiya at takutin ng mga tao. Ang video na ito ay naglalahad ng isang pampublikong paglilitis na lihim na kinuhanan ng isang matapang na tao. Ano ba ang krimen ng akusado? Well, nanood lang naman siya ng pelikula sa South Korea. Oo, 2 tao ang ipinakulong dahil lamang sa pagmamay-ari at panonood ng 4 na pelikula mula sa South Korea. Tunay na nakakalungkot at may hirap paniwalaan. Ngunit may iba pang kaso ng mga tao na hinatulan dahil lamang sa panonood ng mga K-drama o pelikula. Number 9. Panandaliang paglaya. Isang pamilya na may 4 na miyembro, kabilang ang isang 2 taong gulang na batang babae, ang nagtangkang tumakas mula sa North Korea patungo sa China at balak na humingi ng kanlungan sa konsulado ng Hapon. Sinabihan sila na kapag nakapasok sila sa loob ng konsulado, magiging ligtas na sila mula sa pagpapadeport pabalik sa North Korea. Habang papalapit sila sa gate ng konsulado, sinubukan nilang tumakbo para sa kanilang kalayaan. Sa kasamang palad, tanging 2 lalaki lamang ang nakatawid, habang ang babae at ang bata pang babae ay pinigilan ng mga gwardya. Napakasakit na makita silang hindi makarating sa ligtas na lugar, lalo na't napakalapit na nila. Sa kabutihang palad, pagkatapos lumabas ang video na ito sa publiko, nakatanggap ng matinding batikos ang China at sa huli ay pinayagan ng pamilya na makalis. Ngunit hindi lahat ay pinalad katulad nila. Number 8. Matalino o nakakatangang plano. Isang Amerikanong nagangalang Matthew Todd Miller ang pumunta sa North Korea, ngunit hindi bilang pangkaraniwang turista. Pagdating niya, pinunat niya kasi ang kanyang tourist visa at nagdeklara na nais niyang manatili sa bansa. Sino nga ba talagang mag-aakala na gusto niyang tumira sa North Korea? Sa halip na mag-enjoy sa mga tanawin, mas pinili niyang tuklasin ang mga misteryosong bahagi ng bansa at makipag-ugnayan pa sa mga lokal na tao doon. Ang tanong, paano nga ba makakatulong ang pagpapahuli para maisakatuparan ng layunin niya? Gusto niya kasing magpakulong para manatili siya doon sa legal na paraan. Naging kontrobersyal ang desisyon ni Miller, lalo na nang siya'y mahuli at hatulan ng 6 na taong mabigat na pagtatrabaho. Ayon kay Miller, mas natakot siya na baka daw hindi siya ikulong pagdating niya. Matapos nga ang 8 buwan na pagkakakulong, sa wakas ay pinalaya rin siya at nakabalik ng ligtas sa kanyang pamilya. Kaya ang tanong, matalino ba siya o talagang may sayad? Ano sa tingin niyo? Ibahagi niyo naman ang inyong opinion sa comment section sa baba. Number 7. Ang mabait daw na leader? Sa isang pambihirang tagpo, makikita si Kim Jong-un ng North Korea na napapaluha habang nagbibigay ng talumpati sa isang pambansang komprehensya ng mga nanay. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, binigyang diin ni Kim ang bumababang bilang ng populasyon sa bansa. Hinikayat niya ang mga nanay na isulong ang pagkakaisa ng lipunan, pagkakasundo ng pamilya at pag-aalaga ng mga anak na tapat sa mga ideolohiya ng bansa. Pinuna niya rin ang pagtaas ng mga gawain na hindi naman akma sa sosyalistang pamumuhay ng kanilang bansa. Libo-libong kababaihan mula sa iba't ibang edad ang dumalo. Lahat ay nakasuot ng makukulay na hanbok at labis na naaantig sa kanyang mensahe. Ang emosyonal na tagpo ay natapos sa pamimigay ng mga regalo sa mga kalahok na nagpapakita ng epekto ng talumpati ni Kim sa mga kababaihang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Para sa akin,
Para nga lamang itong isang eksena sa sobrang madrama na telenovela. Number 6, ang maluhong buhay. Tulad ng maraming leader ng mundo, gumagamit din ng mga bulletproof na sasakyan si Kim Jong-un para sa kanyang seguridad. Ngunit hindi kotse o truck ang kanyang gamit, kundi isang tren. Si Kim Jong-un ay may hindi bababa sa 70 matataas na seguridad na karwahe na ngayon nabawasan na sa 21. Tuwing siya ay naglalakbay, 3 tren ang kadalasang kasama. Ang una ay para sa mga seguridad sa inspeksyon, ang pangunahing tren ng leader, at isa pa para sa mga karagdagang gwardya at supply. Ang mga karwaheng ito ay hindi pangkaraniwang tren. Ito ay bulletproof, kaya't mas mabigat at mabagal. Ang pinakamabilis na kayang itakbo nito ay nasa 37 miles per hour dahil sa dagdag na bigat. Nagpatayo pa ang North Korea ng 20 eksklusibong istasyon ng tren para sa paggamit ng kanilang leader na nagpapakita ng dedikasyon ng rehimen sa kanyang seguridad at kaginhawaan. Sa mga video mula 2015 at mas maaga pa, makikita si Kim Jong-un at ang kanyang tatay na nagsasagawa ng negosyo sa ibang bansa gamit ang mga tren na ito. Ang loob ng mga tren ay moderno. May mga flat screen TV at laptop na nagbibigay ng sulyap sa kanilang pribadong mundo habang naglalakbay. Talagang alam ng pamilyang Kim kung paano gumawa at ipakita ang kanilang kayamanan. Number 10, ang brutal na interrogation room. Ang susunod na video ay tunay na nakakabahala. Ipinapakita nito ang malupit na pagtrato sa mga bilanggo sa Hilagang Korea. Sa isang eksena, makikita ang isang babaeng bilanggo na di umano'y nahuling nagtangkang tumakas papunta sa China. Nakaluhod habang iniimbestigahan ng mga gwardya. Isang gwardya pa nga ang nagbanta sa kanyang buhay kung hindi siya susunod. Sa ibang eksena naman, isang gwardya ang marahas na nananakit ng isang bilanggo gamit ang pisikal na pwersa at binubugbog siya. Kapansin-pansin na sa likod ng video, may larawan ni Kim Jong-un, ng kanyang ama at ng kanyang lolo. Karaniwan itong makikita sa mga tahanan sa North Korea kung saan kailangan ng mga mamamayan na mag-display ng mga imahe ng kanilang mga leader. Sa kabila ng marangyang pamumuhay ng kanilang leader, ang mga tao ay patuloy na nakakaranas ng malawakang pang-aabuso, pagpapahirap at trauma. Tunay na nakakalungkot ang sitwasyong ito, lalo na't ang kanilang mga leader ay namumuhay ng marangya, habang ang kanilang mga mamamayan ay dumaranas ng matinding paghihirap. Number 7, Otto Warmbier. Si Otto Warmbier, isang estudyante mula sa University of Virginia, ay naglalakbay patungong North Korea kasama ang isang murang tour group mula sa China. Hindi niya inaasahan ang kakilakilabot na mangyayari sa kanya. Nahuli kasi siya sa isang video na nagtatanggal ng propaganda poster mula sa kanyang hotel na nagresulta sa kanyang pagkaaresto ng mga otoridad ng North Korea. Makikita sa footage na siya'y dinakip at pinarada sa harap ng media. Pinilit siyang umamin sa isang krimen na hindi niya lubos na naiintindihan. Umiiyak siyang nakiusap ng kapatawaran, umaasang makakabalik sa kanyang pamilya. Ngunit sa halip na awa, hinatulan siya ng rehimen ng 15 taon na mabigat na pagtatrabaho o hard labor. Nagsimula agad ang mga pagsisikap para sa kanyang paglaya at matapos ang 17 buwan ng pagdurusa sa kustodiya ng North Korea, sa wakas ay nakabalik siya sa kanilang tahanan. Ngunit siya ay bumalik na comatose dahil sa matinding pinsala sa utak. Sa kasamang palad, hindi na siya muling nagkamalay pa at pumanaw noong 2017. Naniniwala ang mga ahensya ng intelligence ng Amerika na siya ay sumailalim sa matinding mental na pagpapahirap na nagdulot ng hindi may babalik na pinsala sa kanyang utak na sa huli ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Number 3, pekeng mga luha. Ang mga video mula sa pagkamatay ni Kim Il-sung ay tunay na nakakakilabot. Ang buong bansa ay tila nabalot ng kalungkutan sa pagpanaw ng kanilang dakilang leader. Makikita ang mga tao na hayagang umiiyak at pati na rin ang iba'y sinasaktan ng sarili sa sobrang lungkot. Ang mga mamamahayag na nagko-cover sa pangyayari ay emosyonal din. Ngunit kapag pinansin mong mabuti ang video, makikita na ang mga pinakamalapit sa kamera ang siya lamang umiiyak. Sa likuran, marami sa mga taga-Hilagang Korea ang tila kalmado at walang emosyon. Kaya naman ang tanong ay,
Ang mga tao ba ay pinilit lamang ng gobyerno na magpakita ng labis na kalungkutan o talagang malungkot sila sa pagkamatay ng kanilang leader? Isang paalala ito kung gaano kalalim ang brainwashing sa mga mamamayan sa North Korea. Ang mamamahayag sa gitna ng malungkot na tagpo ay nag-uulat tungkol sa kalungkutan ng hindi masundan ang kanilang dakilang leader sa kabilang buhay. Gusto rin nilang magpakamatay dahil namatay na daw ang kanilang leader. Malinaw na ipinapakita nito ang matinding kontrol ng rehimen sa kanilang mga mamamayan. Number 2. Military training o propaganda. Kamakailan lang, nagpakitang gilas ang hukbong sandataan ng North Korea sa isang palabas na tila nasa pagitan ng katapangan at kabaliwan. Pinakita nila ang kanilang martial arts skills sa pamamagitan ng pagbasag ng mga bloke ng semento gamit ang kamay, pagpukpok ng maso sa sarili nilang kamay, pagbali ng mga metal na pamalo gamit ang leeg, at pagbasag ng mga ladrilyo sa ulo ng mga sundalo. Pero hindi lang yan, may isang sundalo pang humiga sa basag na salamin habang pinupokpok ng semento sa dibdib. At lahat ng ito ay pinapanood ni Kim Jong-un na tila ba nasa kanya ang spotlight ng isang action movie. Kahanga-hanga? Well, pwede na. Pero ang tanong, paano nakakatulong ang mga talento nilang ito sa isang tunay na labanan? Sa tunay na digmaan, hindi ba't baril at granada ang kailangan? Madalas ngang tawanan ng hukbong sandataan ng North Korea bilang mahina. Kaya di rin siguradong marami kung alin dito ang totoo at alin ang purong propaganda lamang. Pero isang bagay lamang ang tiyak. Alam ng Hilagang Korea kung paano gumawa ng drama na para bang pang Hollywood. Number 1, ang kaawa-awang mga bata. Nakakatuwa naman talagang pagmasdan ng mga bata sa kanilang makukulay na kasuotan at masisiglang ngiti, hindi ba? Pero kapag ang mga batang ito na may inosenteng mga ngiti ay umaawit ng mga katagang, hindi kami mabubuhay nang wala ka, Kim Jong-un. Wala kaming kinaiinggitan. At isa pa, ang aming bansa ang pinakamahusay. Nakakabahala na talaga ito. Ganito ang mga pagtatanghal na ipinapagawa sa mga bata sa North Korea bilang paggalang sa kanilang dakilang leader na si Kim Jong-un. Ang isang oras na palabas ay nagpapakita ng mga batang babae na umaawit. Kilala sa kanilang husay sa women's football at mga batang lalaki na nagdadrumming suot ang asul na mga waistcoat na may halong mga mensaheng politikal. Sa 750 na mga bata sa kindergarten, 30 ang pinili upang lumahok sa mass games ngayong taon. Isang maingat na palabas ng propaganda sa Pyongyang pagkatapos ng ilang buwang masinsinang pagsasanay. Mula sa murang edad, tinuturuan na ang mga bata sa North Korea na humanga sa mga pinuno ng bansa. Ang hayagang brainwashing na ito ay talagang nakakasuka.